Hello, good morning. Coffee po tayo. Ako pa rin ay duty ngayon. At natulog ako kagabi alas 12 kasi hanggang 12 meron pang pasyente sa emergency room. Pero thanks God kasi nakatulog ako, nakapagpahinga din naman ako. So, i-answer natin yung comment ng isa nating kaibigan. Ang sabi dito, totoong doktor po ba? Kasi wala pa akong na-encounter na maganda ang sulat ng doktor. Actually, pareho po tayo. Ako din, nung hindi pa ako doktor, nung bata ako, akala ko requirements sa doktor na dapat pangit yung sulat. And akala ko itinuturo sa medical school na dapat pangitan ng sulat. Kasi for me, parang yun yung trademark ng doktor. Kailangan pangit yung sulat kasi parang yun yung parang pinaka-style na pinaka-trademark nila. And sobra akong naa-amaze sa mga pharmacies or mga nagtatrabaho sa botika kasi kahit pangit yung sulat, naiintindihan nila, nababasa nila. So, yun din yung akala ko. Pero nung nag-aral ako ng medicine, hindi po ganun. Wala pong tinuturo sa medical school na dapat pag naging doktor ka, pag nakatapos ka ng pag-doktor, dapat pangitan mo yung sulat mo. Wala pong ganun. Hindi po ganun yung process or yung itinuturo sa school. Nagiging pangit po yung sulat po namin kasi during medical school, maraming inaaral, maraming nile-lecture. Ang kailangan namin, bilisan namin yung pagsusulat. Kasi kailangan nung makuha lahat ng mga importanteng sinasabi ng ating mga professor. And especially sa mga senior doctors. Kasi po nung panahon nila, wala pang technology, wala pang laptop, wala pang tablet, walang PowerPoint slides, walang mga notes na nakaprint sa bond paper. So, ang kanilang gamit is textbook. Sa school, papasok sila. For example, ang subject is internal medicine. Bit-bit mo ang textbook ng internal medicine. Sasabihin ng professor, open your book on chapter ganito, open mo yon, then start na siya magturo. Kailangan mong makuha lahat ng mga sinasabi niya. So tingin ko, yun po yung reason bakit. Kasi kailangan mo ng bilisan magsulat para makuha mo lahat ng mga mahahalagang sinasabi ng professor mo. And doon na po siguro nasana yung kamay namin sa ganung handwriting na mabilisan. We are blessed kasi during my medical school, may mga technology na. May laptop na kami, may tablet na kami, naka-PowerPoint slides na yung mga lecture ng professor, and yung mismong mga lecture binibigay sa amin. Iba may mga notes naka-print na rin sa bond paper binibigay sa amin. Pero, yung iba, ako personally, iba na rin yung sulat ko. Compared nung high school, compared nung college ako, na iba na rin ngayon. Kasi may mga ibang professor, hindi nagbibigay ng lecture notes, ng PowerPoint slides. Pag nag-lecture siya, kailangan mo pa rin kopyahin lahat ng nasa slides niya kasi hindi siya magbibigay. So, ganun din. Bibilisan mo ding mag-lecture, bibilisan mo ding mag-copy ng lecture niya. And tingin ko, doon na po nasanay yung kamay namin. Hanggang sa nakatapos kami, naging doktor kami, hindi na po namin nabago yung aming handwriting. Kasi doon na siya nakapag-adapt sa ganong sulat. Actually, sinusubukan kong sumulat ng maganda, dahan-dahan, kagaya nung elementary ko, kagaya nung high school ko, nung college ko. Hindi ko na talaga kaya. Yung nakita nyo na magandang sulat ko, pangit pa yun. To be honest, pangit pa siya. Although, yung mga nurses, sabi nila, Dok, nabasa naman po namin, Dok, maganda nga po yung sulat nyo. Readable po siya, naiintindihan po siya. Pero personally sa akin, pangit pa yun. Kasi, hindi talaga ganun yung sulat ko. And, yung sulat ko, doon na siya nasanay kasi nung med school, sabi ko nga, apurahan yung lecture, bilisan ng lecture para makuha mo yung mga sinasabing mahahalagang mga information na binibigay ng aming mga professor. So yun po, no? Siguro naging maganda lang sa tingin niyo yung sulat ko kasi nababasa niyo, nakikita niyo yung mga letters, kung ano yung mga nakalagay na letters, pero para sa akin pangit pa yun. Yun lamang po. Good morning. Ingat po tayong lahat today. God bless us po.
and have a good morning. Thank you so much po sa inyong lahat.